Tuluyan na bang iiwanan ni LV ang buhay lesbiana? Makakahanap na ba siya ng lalaking magmamahal sa kanya? Ngayong gabi sa The 700 Club Asia, The LV Aranzanzo Story. Susunod na. Sa pagiging aktibo sa church ay binitiwan ni LV ang dating karelasyon at sa grasya ng Diyos ay tinahak ang landas ng pagbabago. Iyon yung una kong ginawa, na talikuran yung kasalanan. At yung pangalawang step ko, natuto ako magkilay. Yan, nagpahaba ako ng buhok. Unti-unti, na-enjoy ko na yung buhay ng pagiging isang babae. Kaya nung time na yon, mas pinili ko na magkaroon ako ng tamang relasyon kay Jesus kaysa piliin ko yung maling relasyon sa kanila. Sa panahon ding ito, nakilala niya ang kasintahang si JR. Ba't mo ako ipagpe-pray? Sabi niya, hindi. Pwede ba kitang hingin kay Lord? Sabi niya sa akin ganun. Natulala ako pero sabi ko, okay. Yun. Doon na nag-start. Doon lang nag-start. Tapos, actually walang ligawan, kundi prayer. Puro prayer yung ginawa namin. Hindi naging madali ang pagsisimula nila bilang magkasintahan. Naiinis nga siya sa akin eh. Kasi sabi niya, ba't ganyan ka? Ba't hindi ka sweet? Ayun ganon. Bakit wala ka man lang ano dyan, yung mga konting sugar, ganon. Sabi ko nga sa kanya, konting pasensya lang. Talagang hirap ako na mag-express. Lumipas ang ilang taon, sila ay kinasal noong 2004. Noong time na magkausap kami, nakita ko yung sarili ko nang kasama ko siya. Sabi niya, tinatanggap kita. Kung ano man, yung naging nakaraan mo. Kaya sabi ko, shoot Lord, siya na nga. Nabiyayaan din sila ng dalawang anak, si Yael at Princess. Talagang by the grace of God, nakakatuwa talaga. God is really good and gracious. Kasi yung mga anak ko ang mabait, pinipilit at sinisikap ko na magawa sa mga bata yung hindi nagawa ng tatay ko sa akin. Sa kasalukuyan, aktibong nagme-minister si LV sa mga kababaihan sa kanilang local church, hangad niyang maibahagi ang pagmamahal na hatid ng presensya ni Jesus. Masasabi ko na Christ is enough kasi yung love na hindi ko nakita sa tatay ko, enough and talagang sufficient yung love na ibinigay ng Lord sa akin. Sabi ko nga, talagang He complete me. Ibinigay sa akin ng Lord ng buong buo yung buhay na hindi ko ine-expect. Sa lahat ng pinagdaanan ni LV sa buhay, isang mahalagang katotohanan ang kanyang natuklasan. Hindi ako nagkamali na sumunod sa Kanya dahil hindi niya ako binigo. Kasi mula nang lumakad ako papunta sa Kanya, hindi ko hinati ang puso ko sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon na siya yung nagpagaling ng sugat na meron ako coming from my past, siya rin ang bumuo sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Lord. Nakakatuwa kasi nakita natin yung bagong buhay na ibinigay ng Panginoon kay LV. And looking at her family now, no, with her kids, makikita mo, Lord, iba yung faithfulness mo, no, na everything that she has gone through, the abuses and everything, na hindi na kailangan maranasan yun nung mga supling na ngayon ng mga anak niya because binago ng Panginoon si LV. And everything that she has gone through na hindi maganda, it ends there. Hindi, wala, yun na yun. That's right. It stops there. And this generation, mga kids niya, will experience what she has not experienced. She understands and knows the value of that. Yeah. To affirm, to love, to accept. Ayan. That's why homosexuality is not what God destined for LV. The homosexual lifestyle was a choice that LV made early on in her life. It created sin patterns that were hard for her to let go of immediately, even when she accepted Jesus as Savior. It took a decisive action of letting go of the wrong choices and removing the wrong patterns that have led her to sin so that she can live a life of freedom. The Bible is clear about how we can live in freedom.
It is also clear about how living a sinful life can lead to our demise and destruction. Hebrews 10:26 reminds us of this. For if we go on sinning deliberately after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins, but a fearful expectation of judgment and a fury of fire that will consume the adversaries. God desires that we be set free from the bondage of sin. If we accept Jesus as our Lord, meaning the one in control of our lives, and then as our Savior, the one who forgives us from our sins, then we can be truly set free from the bondage of sin in our life. Pray this prayer with me if you want to receive Jesus Christ in your life and be set free and receive freedom forever. Let's pray. Just say, Dear Lord Jesus, I come to you right now, Lord, desperate to receive freedom and forgiveness and a new life from you. You're the only one that made the way to give this precious gift to me. So I come to you and humble myself and ask for your forgiveness. Lord, allow me this time to move and have a new life with you, to journey with you, to experience what it means to have breakthrough and victory over my past sins. So right now, Lord, forgive me as I choose to invite you, Jesus, into my life to be my Savior and to be my Lord. Thank you for dying on the cross to pay for my sins, remove my shame, and take away my guilt. I now receive this precious gift from you. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Amen. If you prayed with Brother Peter, we want to celebrate this newfound journey in your life. Maaari kang tumawag sa aming prayer center na bukas 24/7. We can help you jumpstart your faith in the Lord by referring you to a local church so that you can have a deeper understanding of Christ. The numbers are flashed on the screen. Up next, we will have LV and her husband, JR, to tell us more about their story. We'll be right back. Hello and welcome to the 700 Club Asia. It's designed to bring the whole range of CBN ministries to Asia. So Lord God, I ask for your healing for all who are watching right now. Even the replays of this will be so powerful. Lord, there's just so much pain and bitterness in my heart today. But Lord, today I want to surrender this pain unto you. Just play and if you win, you're happy. Kahit naman sino kahit gano'ng kayaman ka pa. Lord, I give this pain to you. Give me the grace to forgive so that I can be set free, so that I can live a new life in you, God. I just point everything to Jesus, and He's the one responsible for everything. Join us on our mission to bring miracles into people's homes, one prayer and story at a time. Partner with us. Welcome back to the show, and we have with us on the set LV and her husband JR. It's good to have you both with us now. Si JR ngayon lang, pero thank you for gracing us with your presence. Thank you po. Thank you po. Eto na. Umpisahan na natin, no? Miss LV, ano yung naramdaman mo nung una mong nakita si Sir JR? At ikaw din po, ano po una yung naramdaman nung... or ano pala yung nagustuhan nyo na lang kay Miss LV? Sino mauna ka na po? Sige, kayo na lang. Actually po, nagpe-pray ako noon dahil 18 na ako noon. Tapos parang gusto ko nang magka-girlfriend. And ang prayer ko lagi, sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng isang matured na babae. Although may mga young people sa amin, kaya lang youth leader ako noon, ayoko nung mga masyadong kilala ko na. Right. Tapos gusto ko kaya barkada ko noon, mga ate ko. So may dumating ngayon, kaya lang 5 years older than me. Pero pasok na pasok yung prayer ko na singkit, boyish, saka mahaba ang buhok. So singkit, check, singkit. Tapos mahaba ang buhok, ekis. Boyish, aba, shoot, okay din.
Kaya nasabi ko, at least yung buhok, hahaba din naman yan. Kaya nung nakita ko siya, sabi ko mukhang ito na yung pinagpe-pray ko. Pero yung unang-unang pagkikita, sabi ko, maganda. Yun lang una kong sinabi. At boyish na boyish talaga dating. Oo. Hindi tayo nagkulang sa pagkaboy. Hindi talaga. Umaapaw ang pagka-boyish. Ikaw ba, Miss LV, ano una mong naramdaman nung nakita mo si Sir JR sa church? Actually, walang feeling involved. Kasi ang bata niya Totoy. 5 years ang... Ate, ganun. 5 years yung agwat namin dalawa So, ang tawag niya talaga sa akin, Ate LV. Yan talaga. At sabi ko nga, hindi ko magugustuhan to kasi ang bata, ang Totoy, parang high school lang siya noong time na yun, ang payat, ganun. Kaya lang, siguro nag-start kasi kami as friends. Yun. Kaya parang kilala ko siya, mabait na bata. Ganun. Kaya okay na rin. Okay na rin. Mukha namang okay. Bakit? Di ka ba nag-pray noon? Hindi pa. Hindi pa po. Pero nung time na talagang hirap na ako noon, sabi ko, Lord, masyado na akong naguguluhan kung ano man yung will mo para sa akin. Kung talagang babaguhin mo ako, bigyan mo ako ng isang lalaki magmamahal at tatanggap sa akin. Wow, Yun lang that's- po yung prayer That's a ko. great prayer. Ano yung will mo, Lord? So, LV, you lived as a lesbian for almost 5 years and mahirap ba to revert back to being a true woman? Lalo na naging Christian ka na at that time, no? And JR, the second question, ikaw naman. Hindi ka ba nawala ng pag-asa, when you were courting LV na talagang, is this lady tunay na bang babae? So, ikaw muna, LV. Sa akin po talagang mahirap, lalo na po kung kasama mo yung temptation mo. Hindi po naging madali para sa akin na magbago or sumunod talaga sa will ng Lord. Kasi lalo na pagka kasama mo araw-araw, parang ang hirap tumalikod. Hindi Paano ganun kasama kadali. araw-araw? Yung ex niyo po ba attends the Yeah. church? Oh, wow. Kilala ko. Wow. Best friends. We're living in the same house. Ganun. Kaya talagang mahirap. Hindi madaling talikuran. But that's the reason why God sent you, JR. Yes! Na araw-araw, nandun din siya. Hallelujah. So, JR, was there ever time na susuko ka na ba na Lord, i-assign mo na lang si LV sa iba? Actually po, noong una, siyempre gusto ko, okay, dahil boyish nga siya. Kaya lang, after a year, so actually, di ako nag-pray, di ako nagligaw, but rather I prayed. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng isang babae, and then dumating siya, pinag-pray ko po siya. And then, bawal parang sa akin pang manligaw because I'm still studying that time. At ang kailangan, I need... Teenager. 18. Pero sabi nung pastor ko, you need to finish first your college. Right. So, ang problem ko, dahil ahead of time siya sa akin, ahead of time, madaming nanliligaw sa kanya. Siguro kahit na sabihin natin na tomboy siya, ang dami nagkakagusto sa kanya. Wala akong panama. Magaganda yung trabaho, matatangkad, may mamasbo, yung mga ganon. So ngayon, paano ka ako? So ang gawin ko na lang, dahil I need to refrain courting her, nagtapat ako sa kanya, can you wait for me for 2 years? Okay ang ka, haba ng pastor, hair, ha? ang haba ng hair. And then, Lakas ang loob mo, pastor. Matapang siya, yun ang meron ka, Pastor JR. ang tindi po ng pananampalataya. Tapos, through phone po yun, nagulat ako, sabi niya, gusto mong gawin? Kaya mo bang maghintay sa akin? Sabi niya, sige, hintayin kita. So masayang-masaya po ako. Sabi ko, wow, talagang babae nga to. Kaya lang, after a year, although di kami nagkikita talaga nagde-date ng usual, basil, pag lalabas kami, kasama pa namin yung mga friends namin sa church, yung pinsan ko. And then after a year, sabi ng mother ko, anak, ito na lang ang tanging meron ako, yung singsing. Bibigay mo to sa taong papakasalan mo. And as a Christian, ang sa akin, kung sino yung girlfriend ko, siya na yung aking papakasalan. Correct. So, ba't ko papahintayin? Dahil di pa uso yung mga proposal that time. Sabi ko, maka 1 year lang ako, bibigay ko na sa kanya. So, bibigay ko sa kanya. Sabi niya sa akin, pero bago mo ibigay, may sasabihin ako. Ano sasabihin mo? Hindi ka muna. Nagsalita siya. Inamin niya, na-tomboy siya. So, doon ako bigla... That's the only time. Na-confirm. Although may ramdam dahil minsan sabi ko,
may buti pa yung mga friends mo na yan, nakakalabas yun, buti pa yung friends mo na yan, may concern ka. Bakit ako yung hinihintay mo na parang silent na boyfriend, pero parang di ko nararamdaman man lang, nagkasakit ako, hindi di man lang dumalaw. What did you feel at that moment? Yung pong naramdaman, gusto ko mag-backslide. Hindi mo. Parang, sabi ko, totoo ba ang pinag-pray ko? Ang prayer ko lang, boyish. But yung overflowing grace ni Lord, hindi lang boyish, tomboy yung nandito. But sabi ko, Lord, pinag-pray ko to eh. And ang prayer ko, tatanggapin ako. Kasi kaya gusto ko po ng matured na babae kasi galing ako sa buhay naman na walang ganong tumatanggap sa akin kasi anak po ako sa labas. So yung sinasabi na rejection, sabi ko, ang tanging makakapag-fill up that void in my heart is a person who is matured enough to understand me. Kaya sabi ko, Understand ito your yun. past. Yeah, tama. Ito yun. Sabi ko, ito yun. Na nung pala, siya ang iintindihin ko po. Yes. Yun yung nangyari. Pareho kayong dapat mag-intindihan. Yes po, yes po. So, nung una, nung tinanggap ko yun, sabi ko, sige, bibigay ko pa rin sa'yo. And that is the start na sabi ko, talagang tinanggap ko yung nakaraan po talaga niya. Without hesitation, though may mga pagkakataon na nakikita ko na dikit na naman sila, para sasabihin sa akin ng babae, ba't wala ka ba tiwala sa girlfriend mo? Ang sasabihin ko naman, meron, pero sa demonyo, wala. Yung mga ganun po ba? But I need to trust her na even in spite na magkasama sila, eh, ano ko pa rin po. Even if you can't be with her 24/7. Yes po. Yes po. Grabe, ang amazing, no? And look at you now, 20 years later. Yes, You're po. married. Pero I guess nung nag-asawa na kayo nung 2004, no? Kamusta naman po yung pagsasama ninyo since you got married? Ay, grabe po. Paano naman yon nung nag-asawa na? Ano masasabi mo? Take us to the first few years siguro. Okay. Sino? Si JR muna. Sige, si JR muna. Siguro po, to be honest po with you, no, lagi ko sinasabi sa mga talk pag na-invite ako, naranasan ko ang impyerno sa mundong ibabaw. That's true. Kasi po, totoo honestly, kahit sabihin na natutuwa ako dahil tanggap ko na siya, pero hindi mo po talaga makikilala yung isang tao unless na magsama kayo sa isang bubong. Yeah. Alam ko siya na she's tough, okay to. Actually, working po siya and I'm full-time. Kaya sabi ko, parang maganda to. Working siya, full-time ako. Buhay ako. Kasi pastor ako, meron siyang work. Yeah. And then, nung pong nag-asawa na kami, wala na siyang work. Yung unang-una kong laging natatakot po ako nung tuwing aalis po ako ng bahay, pupunta na ako sa office, sa church namin after a week. Nag-honeymoon kami after a week. Babalik na ako. Laging sasabihin niya sa akin, alis ka na. Alis na ako. Iwanan mo ako dito. Eh, syempre, di ka naman kasama. Ako lang magsasabahay. Wala naman tayong boy. Ako, bakit tuwing aalis ako, tawag po doon, nakakailang na parang naninimbang ako. Tuwing aalis ako, lagi siyang galit. Lagi po ako nagtataka, bakit tong babae na to laging galit? Tapos, the famous line po ng babae, pag tinanong, may problema ba? Wala. Wala. Alam niyo rin po ang Yeah, sagot, wala. di ba? Walang problema, pero alam naman po But natin don't ever say, wala ka palang problema. hindi po. Oo, hindi nyo po pwede patulan. Hindi po. Lalo magagalit yun. The more na sinabi nilang wala, napakadami po na yun. So, yung first 2 years namin na yun, talagang almost, sabihin natin, everyday, apakahirap dahil honestly speaking, ang problem ko naman, pagka gano'n na siya, kasi rejected ako, sasabihin ko sa kanya, I love you. Love you. Ganun lang siya. Tapos pag susubukan ko siya ng pagkain, ano gagawin mo? Ayaw. Hindi na niya ako mahal. Parang yung rejection pa lang ng pagsubo, ang feeling ko, din na niya ako mahal. And there was time na lagi kaming nag-aay pagkagabi, tapos lagi ko sasabihin sa kanya, mag-usap tayo. Lalo yung pagkagabi na, dadating po ako gabi, galing ng follow-up. Tapos nagkikwento ako, aba, ayun na akong kibuin, matutulog po kami ng walang kibuan. Ako naman, ang gagawin ko, kausapin mo ako. Ayaw akong kausapin, ginamitan ko na po ng verse. Sabi sa Bible, wag lulubog ang araw nang hindi kayo. Hindi ganon. Bigla siyang harap. Ginawa ng Diyos ang gabi para matulog, hindi para mag-usap. So, ganun yung mga linyahan po namin. And just to get her attention, ako nakakahiya to, susuntukin ko yung sarili ko, sasaktan ko yung sarili ko. Pag sinaktan ko yung sarili ko, sasampalin ko, babatukan ko, doon magagalit siya sa akin. Although nasaktan ako, mas lalo siya magagalit, but there is something in my heart na, wow, I get her attention. Napansin niya ako. So, yung ganong bagay for the first 1.5 years to 2 years, ganun po yung aming pagsasama. At ang hirap pong magpastor.
Ang hirap mag-preach na may singkit sa harap mo na napakatinding mag-irap. Grabe, kung totoo po siguro may sugat po siguro ako nun. Dahil, kaya ang gagawin pag ako nagpipreach, nasa harapan siya, pumunta ako sa likod niya. At hindi ko siya titignan kasi pagka nakita ko na yung mata niya, parang the eye of the devil ang nakikita ko po. Oh, wow. Kunyari, nag-audience contact ka, lumalapit ka sa Apo, audience. kunyari lang po yun. Dito natin makikita na marriage doesn't solve anything. right. It magnifies Yeah. what is already there. And that talagang two forgiven people talaga who need a lot of healing and a lot of grace from God. Yun po yung nakikita natin na hindi po kayo nag-asawa na si Miss Elvie, yun na yun. Pastora pa. Oo, mas madaming ilalabas si Lord na gustong i-heal Correct po. sa inyong dalawa. Let's hear naman from LV about the first 2 years. Bakit mo sinasabi, alis ka na. Iwanan mo naman ako. Anong purpose mo doon? To make him guilty? Kasi lumaki po kami nang wala yung tatay ko. Na pag umalis siya, ang balik nun, mga 3 days na, 1 week. after, ganon. So, kaya feeling ko, pag aalis siya, may iwan na naman ako. Yung ganon. Dahil yung tatay ko, ganon yung trabaho niya. Kaya nung minsan nag-aaway kami, sabi ko, para kang tatay ko. Sabi niya, di naman ako pulis. Di ba ako babaero? Di naman ako nagsusugal. Di ako umiinom. Sabi niya, bakit ko nasabi na para kang tatay ko? Kasi feeling ko, iiwanan din niya. Kaya abandon ka. That Yeah. was sensitive to her. When she sees her dad leaving in the morning, she sees Pastor leaving in the morning. So, nagkakaroon ng Opo. flashback. Wow, grabe naman. Actually po, yun po yung pinaka-turning point nung away namin na yun. Kasi madami po kaming away. Silent away, yung mga ganun. Pero wala namang physical. Di ko talaga di po kami nung saktan ko man, sarili ko lang. Pero yung pagkakataon po na yun, yun yung panahon na sa sobrang galit ko, pinatulan ko yung topak niya, sinundan ko siya sa room, kinuha ko yung big box, binasag ko sa harapan. Sabi ko, I do not deserve to be treated this way. Wow, napa-English ako bigla. Sabi ko ganun. Tapos first time po siyang umiyak. Nung umiyak siya, I was caught off guard. Bakit? Ganun lang siya umiyak eh. Ako lagi umiiyak. Kaya malapit po ako kay Lord, Lord, kunin mo na ako. Yung mga ganun, friend, dumating ka na. Ano ba naman ito napangasawa ko? May ministry nga ako. Hindi ba? Hindi ba, mga ganun. Tapos, nung sabi niya na, kamukhang kagaya-kagaya ka ng tatay ko, nagkaroon ako sa isip, teka, ano ba ang nakaraan niya? Dahil tama po yung sabi niyo na ako, there's a big void in my heart na kailangan ko ng isang matured na tao. Nung pala siya, may void sa puso niya. Kasi ako nakita ko yung mother ko, paano pahirapan ng father ko sa relationship. Kaya sabi ko, lalaki ako, magmamahal ako ng asawa na hindi ko pahihirapan, ng mamahalin ko, di ko sasaktan. Siya naman, upon interviewing yung kanyang nanay, yung biyanan ko po, nun ko nalaman pa yung mga past niya. Kaya siya naman, ang sabi niya, pag ako nag-asawa, di ako paaapi. So yung isang magmamahal, saka isang di pag-aapi, pinagsama, wrestling po ang nangyari. Oh, interesting ito. Huwag kayong bibitaw. Mamaya makakasama natin muli si LV at JR to talk more about their true love story. Happy 30th anniversary, CBN Asia. I still remember the days when I would accompany my daughter to the studio in CBN Asia because she was a host in one of the children's show during that time. And she had the honor to be able to share the gospel in national TV. I was so thrilled, not knowing that soon after, I too would be given that privilege as the host of 700 Club Asia. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.com/give. CBN Asia.com/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Iba na. Iba na po. Icons na oh. Opo. Nagbago na yan ang ilo. Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Roderick, ikaw naman po mag-donate, ha?
Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kakadonate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! We are back and we have with us LV and JR. So LV, ano yung mga natutunan mo na in your marriage, no? And how did it change you? Nagkaroon ka ba ng problema in submitting to your husband? Was that an issue, yung submission mo? Opo, kasi hindi ako sanay ng magpa-under eh. Talagang gusto ko ako yung laging dominant. Ganon. Kaya nahirapan ako, pero sabi nga sa scripture, submit to your Ephesians husband. 5, yeah. Submit to your husband. So talagang ginawa ko po iyon, na nagpa-submit ako sa kanya dahil nag-o-obey ako sa Lord. Yes, kasi the submission is to Him, unto the Lord. Yan ang example. Praise God. Ito naman, Pastor JR, ano ba yung mga napansin mo naman na nagbago kay Miss LV, especially nung nagsama na kayo sa isang bubong? Yung mga transformation na nakita mo personally sa kanya. Napakalaki po nung pagbabago. Nung nakita ko sa kanya, yung pagpapasubmit, nakita ko na before, pag may sasakyan kami, gagawin niya, pwede niya na mag-decide on her own. Pero kahit malayo ako, tas nandoon yung sasakyan, i-communicate pa niya ako, pwede ko bang ipahiram yung sasakyan natin? That before, ay hindi. Pangalawa, yung trust po sa akin. Kasi pag aalis na ako, tapos syempre, pastor, nakadabihis, mayroong magsasabi na, sigurado ka bang pupunta sa church yan, yung mga ganong bagay. At that time, nagbuntis pa siya, so lagi po siyang nasa bahay. Kaya doon ko nakita yung trust niya na kahit na malayo kami, tiwalang-tiwala siya sa akin kung nasaan man ako. So LV, kung meron mga lesbians na struggling to embrace their true identity, their true womanhood, kasi they're already in Christ, ano yung advice mo para sa kanila? Surrendering po. Kailangan nila na isurrender totally yung buhay po nila sa Lord. And every time magkaroon ng temptation, what will you tell them? Kailangan talikuran talaga. At kung merong kailangang mawala sa buhay, kasi a change life requires new lifestyle. So, kailangan pati yung circle of friends, kailangan mabago yun. Pati yung mga lifestyle mo na dating lumalabas ka, umiinom, talagang kailangan lahat yun mabago. So, kung talagang gusto natin ng pagbabago, kailangan una, matuto tayong sumunod sa Panginoon. Baguhin natin yung circle of friends natin instead of sa labas, why not dun sa church? Sa community. Oo, sa community natin, sa church. Mas makakakuha ka ng mas magandang advice. Yun. So, yun po yung... Good advice. So, salamat LV, salamat JR sa pag-unlock nyo sa amin and to share your story with all our Thank you viewers. po. Your amazing, Yes. amazing, redemptive, transformative story. Grabe talaga. It takes faith and perseverance to truly experience the transformation to take form in our lives. God is faithful to complete the restoration process if we allow Him to rule and reign in our lives. 1 John 1, verses 7 to 9 says, "But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin." At sa ating wika naman, subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. If you are blessed with this show, help us produce more so that we can reach more people in need of hope and change in their lives. Just scan the QR code on the screen. We hope this episode has filled you with strength and inspiration to live a life committed to doing what's right and walking the path that leads to Jesus. Join us again next week for another week of inspiring testimony. God bless you.